Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nako, yung mga DDS po nag-iiyakan. Ha, mga kababayan. Kasi meron pong kumakalat sa social media. Ito pong video ito mga kababayan, malamang magbabiral na to, it's... meron pong isang kabataan na ang ginagawa po ay pinupunit po ang mga poster ni Kibuloy. At nag-react po itong mga kulto. Itong mga siguro miyembro to ng KOJC. At siguro mga panatiko ng Duterte. Ito kasi yung kanyang caption mga kababayan. Ganitong kabataan meron tayo ngayon. Walang galang at walang respeto. Ipaviral natin ito. Kakaawa laban lang. Pastor Kibuloy. So sabi nung itong caption mga kababayan, wala daw galang at walang respeto itong bata na ang ginagawa ay pinupunit itong poster ni Kibuloy. Panoorin muna natin panoorin po muna natin mga kababayan. Teka lang, walang sound. No! Up! Up! Pwede ba yan? Gago ba? Go! Hala, pwede ba yan? Gago ba? Okay, so yan mga kababayan yung video. Nagtatawanan sila at pinupunit yung poster ni Kibuloy. At sabi nung isang panatiko ni Kibuloy, etong mga kabataang ito daw ay walang galang at walang respeto. Yung yung pinupunit pa niya, yung nandun sa picture. Yung Kibuloy, yung number 53, Pastor Apollo Kibuloy, yung may 4 senator nakalagay. Tanong ko lang po, meron po ba itong galang at meron po ba itong respeto? Tanong ko lang. Meron po ba itong respeto? Sa batas nga, walang respeto kasi hindi niya ginalang ang batas. Nung siya po ay hinahabol ng mga kapulisan, ng mga otoridad, siya po ay nagtago. Ibig sabihin, hindi niya ginagalang ang batas. Walang respeto sa batas. Walang respeto sa kapulisan. At isa pa, ito, tanong ko. Ito bang yung pinunit, yung picture po, yung tao po, dyan sa pinunit na poster na itong kabataang ito, ay meron po bang paggalang at may respeto dun sa kanyang biniktima? Tanong ko lang. Yung mga nagreklamo po na inabuso, yung mga Palmolive girls, mga kababayan, yung sapilitang pinapunta ron, pinamasahe, pagkatapos pagkatapos ay pinagsamantalahan. Yan po ay ayon dun sa mga witnesses, sa testigo na lumabas dyan po sa Senado at maging malamang sa korte. Meron po ba itong respeto? Meron po ba itong paggalang, itong pinunit, yung pong mukha na nandyan po sa picture? Tinatanong ko lang. Kasi sobra naman kayong makapagsabi na walang paggalang, walang respeto, itong mga kabataang ang ginawa lamang ay pinunit yung mga poster. Sa tingin ko, mas walang galang at mas walang respeto yung taong gumawa ng kabastusan at pangahalay at pang-aabuso. Sabi pa nga nila, menor de edad. Saka, mga kababayan, marami po ako nakikitang ganyan, lalong-lalo na eleksyon ngayon, talagang marami pong naninira ng mga poster. Misa nga, nakakabit, paggabi, tinatanggal. Ang dami pong ganon. Eto po, bakit nila pinupunit? Siguro mga kababayan, hindi sila sang-ayon na itong si Kibuloy ay tumakbong senator. May tanong ko lang sa Comelec, parurusahan nyo yung bata dahil pinunit? Siguro, ayaw niya talaga kay Kibuloy dahil ito ay nagko-confess na siya ay anak ng Diyos.
Meron bang anak ng Diyos na nangaabuso? So, sa tingin ko, masyado naman itong nag-comment na ito. Ang sabi niya, ganitong kabataan meron tayo. Walang galang, walang respeto, pero sa tingin ko, mas walang galang at walang respeto yung tao na nandun po sa poster na pinunit ng kabataang ito. Malamang nagagalit sila eh. Kasi kung nang ito nang buburaot lang sa mga sa mga nakakabit diyan na mga tarpaulin o poster, di sana ang tinanggal niya lahat. Namili siya sino-sino ba yung nandyan, si Villar, si Kibuloy, sino pa ba yung nandyan sa mga poster na yan, may mga party list, vendors party list. Pero kung mapapansin ninyo, ang tinanggal niya lang ay yung kay Kibuloy. Yung pinunit niya lang ay yung kay Kibuloy. Siguro, hindi siya sang-ayon na itong si Kibuloy ay tumakbong senator. Hindi na nga maging senator eh. Yung pagtakbo pa lang eh. Diba? At isa pa, ito mga kababayan sobra-sobra po ang VIP treatment na binibigay po kay Kibuloy. Sobra-sobrang VIP treatment. Bakit kanyo? Pero mo nakapagsalita siya, nakapagpadala ng video para batiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakulong po yan eh. Bawal po ang cellphone, bawal po ang gadgets, pero bakit nakagawa siya ng video para kay Duterte? So malakas. Malakas. Kasi bawal po yun eh. Hindi po inaalaw yun. Pero bakit Bakit nakapag-video? Alam na this. Alam na this. At ito doon sa sinasabing walang respeto, walang galang, hindi ko na titingnan kung sino nag-post nitong ganitong klaseng caption. May mga rally na merong figurine si Presidente Bongbong Marcos. Nakita pa nga ako, dinuduraan ni Morales eh. Diba si Morales, dinuduraan niya yung figurine ni Presidente Bongbong Marcos. Ang ginawa pa ng mga ibang OFW, binato, binagsak, tinapakan, durug-durog yung figurine ni Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, kayong mga DD shit kayo, sinabi nyo ba na bastos? Sinabi nyo ba na walang galang si Morales na dinuraan niya yung figurine ni Marcos at tinapakan? Yung mga taong nagbasag ng mga figurine ni Marcos, sinabihan nyo bang bastos at walang galang? Pare-parehas lang po yun. Pambabastos ba ang tawag doon? Kung pangbabastos ang sinasabi nyo, di mas lalo kayong bastos. Ito, pinunit niya lang yung si Morales, pinagdudaraan pa eh. So, wag kayong paepal, wag kayong masyadong akala nyo matitino kayo, lalo na kayong mga DDS kayo. Akala nyo kung sino kayong malilinis, pero pag double standard kayo eh. Pag kayo ang gumawa, tama. Pag ginawa ng iba, mali. Mga siraulo pala kayo eh. Diba? Tapos may papaviral. Dapat nga mag-viral yan eh. Para makita ng taong bayan na kahit itong mga kabataan ay ayaw kay Kibuloy. Mas maganda pa viralin yan. Para at least maintindihan ng tao na ayaw nila kay Kibuloy. Bakit? Walang yan naman. May kaso dito sa Pilipinas, may kaso sa Amerika. Balik sanang kaso kung ano-ano lang, kaso pang-abuso eh. Ang abuso ng kababaihan, miyembro pa. At ano pa ba ang accusation sa kanya? Yung pang-abuso di umano ng minor de edad, kasama po dyan. Kung magsalita kayo, respeto, paggalang, bakit yan ba meron? Upal dito. Ang ganun na ito eh, naglalagay-lagay ng caption eh. Huwag ganun. Pag kayo pwede, pag iba bawal. Longest ka pala eh. Ito pa. Ito si Robin Padilla. Grabe talaga mga kababayan, Si Robin Padilla, may tugtog to eh. Pakinggan natin. Nag-post siya mga kababayan, yan Teka lang. Baka makapiright tayo. Nag-post siya ng video, yan Nakaupo siya dyan. Nagmumuni-muni. Ay mga kababayan, yan po yung video, Nag-set siya ng camera, tapos ang siya nakaupo lang siya. Parang delikado to, baka
Sir Robin, huwag ka po tatalon dyan, ha? Sayang naman. Baka biglang tumalon to, eh. Oh, nandyan lang siya. Nakatambay, nagbibideo. Imbis na magtrabaho dito sa Pilipinas, mag-aral, para susunod na kongreso ay meron siyang iaambag, tapos pinili niya pang tumambay dyan. Tingnan niyo mga kababayan, no? Diba? Video yan, ha? Video yan, mga kababayan. Hindi ko lang piniplay yung sounds, eh, kasi baka makapiright tayo. Yan, mga kababayan, tingnan ninyo. Sarap ng buhay niyan. Pa-relax-relax. Oh, di ba? Yan ang number 1 senator. At sabi niya, mga kababayan, galit daw siya sa dynasty. Ayaw niya raw ng dynasty. May papakita ako sa inyo, Senator Robin Padilla. Tingnan niyo to. Pakita ko lang. Diyan po sa Davao. Ito yung mga tumatakbo. Makinig ka, makinig. Ayaw mo pala sa ayaw mo pala sa dynasty, political dynasty, Sino tumatakbong mayor? Rodi Duterte. Sino tumatakbong vice mayor? Baste Duterte. Sino tumatakbong first district congressman? Paulo Duterte. Sino ang tumatakbong second district congressman? Omar Duterte. Ang dami niya. Pangay Duterte. Tapos sasabihin mo, Robin Padilla, galit ka sa political dynasty. Ayaw mo ng political dynasty. Pero yung sinusuportahan mo, political dynasty. Mayor, vice mayor, first district congressman, second district congressman. Nahiya nga lang sila sa third district, eh. Ewan ko kung kakamag-anak din nila to si Isidro Ungab. Kasi hindi pa pwede si Kitty Duterte. Kung pwede nga lang si Kitty Duterte, baka tumakbo tong congressman. O kaya si Abansenya, eh. Ayan, mga kababayan. Yan, kaya to si Robin Padilla, sablay din, eh. Ayaw niya raw sa political dynasty. Pero halos lahat ng tumatakbo dyan sa Davao ay mga Duterte. Kaya, ayan, nalulungkot siya. Ay, naku, wag ka tatalon dyan, Senator Robin, sayang naman, sayang. Sayang yung gagasusin ng gobyerno. Ayan, mga kababayan. Ayan po yung ating update. Eto, mga kababayan, yung pagsira ng tarpaulin, wala po ito. Ito raw ay pambabastos, walang galang at walang respeto doon sa pinunit. Alalahanin po natin. Yung picture na nandyan po sa pinunit na poster, meron po bang paggalang? Meron po bang respeto doon sa kanilang biniktima? Meron ba? At yung mga DDS na kasamahan ninyo, na pinagduduraan yung figurine ni Presidente Bongbong Marcos. Yung tinapakan, dinurog yung mga figurines ng presidente. Mas malala po yun kaysa rito sa pagpunit ng poster. Di ba? Masyado kayong malinis. Kala nyo naman, iba talaga itong mga DDS. Kapag sila gumawa, okay lang. Pag iba gumawa, mali. Ayan po sila. Lagi sila tama. Wala po silang pagkakamali. Ganyan po ang mindset ng mga yan. So, ilan po muna, mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, it's sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.